talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ang programa sa radyo kung saan bida ang mga magsasaka, mangingisda at pati na rin ang mga individual na gustong mapabilang sa napakahalagang sektor ng agrikultura. ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, Kuya Bogs de Chavez. At ako naman si Ka-Agri Dani mula sa Department of Agriculture Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, magandang umaga sa iyo. Aking partner Danny at tayo nga ay napapakinggan sa ating mga partner radio stations. 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula, Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. At syempre Kuya Bogs, napapanood din tayo live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, magandang umaga at magandang babae ka, aking partner Danny. Magandang lalaki ka rin. Yun naman. Kuya Bogs. Siyempre, magandang umaga sa lahat ng tagapanood at nakikinig dito sa ating programang talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Siyempre, unang-una, lagi ko isa-shout at binabati ko ang aking misis. Maraming salamat sa aking hair, makeup at aking wardrobe. Ngayon naman binabati ko rin si Sir Alex Bongko at sa ating mula sa kantin, si Sir Orlando Macabos na nag-post pa ng menu last week. Yun, oo. At ito pa, ang lagi na nagtatampo ang isa sa kasama natin sa PRDP o Philippine Rural Development Project, si Sir Bon Samuel Panghulan. Yan, binabati namin. Talaga namang nagdadamdam na at hindi ko natin binabati. Muntik na akong i-unfriend. At syempre, shoutout sa aking grupo Ball is Life in Batangas. Yan, kung saan pinopromote namin ng brotherhood and camaraderie. Yan, magandang umaga po sa inyo. At talaga namang espesyal din ang araw na ito, dahil meron tayong kasabay na event, di ba? Yan. Sa kasalukuyan, habang kami ay ume-ere dito sa ating programa, ay ginaganap ang Regional Organic Agriculture Congress o ROAC dyan sa Cavite. Naka-live din pa sila ngayon. Oo, tingin ko naka-live din sila. Yan, syempre, shoutout sa mga kasama namin na nandiyan dyan sa ROAC at sana ay ma-enjoy at maging successful ang event na sinasagawa ninyo ngayon. Yan, talaga namang napakaganda. Marami tayong ibabalita ngayon ng mga pangyayari. Yan, oo. Mga nakaraang linggo, Kuya Bo. Yan, at speaking of balita, narito na ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa Ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa sa Balitang Sakahan. Serye ng package of technologies para sa mga magugulay handog ng DA4A. Jonas Palma magbabalita. 10 serye ng package of technology in vegetable production ang isinasagawa ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A High Value Crops Development Program sa buong rehiyon ng Calabarzon ngayong buwan ng Hulyo. Ito ay upang palakasin ang industriya ng pagugulayan sa buong rehiyon sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga makabagong teknolohiya sa pamamaraan ng pagtatanim nito. Tinatalakay sa pagsasanay ang wastong pag-aalaga at pag-aabono ng lupang taniman, produksyon ng dekalidad at ligtas na gulay, wastong pagpapake at pagbabiyahe ng mga gulay, pamamahala ng peste at sakit, iba't ibang uri ng siguro sa pagugulayan at mga programang nakalatag mula sa kagawaran at pribadong kumpanya para sa mga maggugulay. Ipinarating naman ni OIC Regional Technical Director for Operations and Extension at HVCDP Program Coordinator Engineer Deliza Gruezo ang patuloy na paghihikayat sa mga maggugulay na patuloy na magtanim ng iba't ibang klase ng gulay kahit hindi napapanahon. Inaasahang sa mga susunod na araw ngayong buwan ay isasagawa ang parehong aktibidad sa San Antonio at Atimonan, Quezon, San Pablo City at Lunban, Laguna at Tanay, Rizal. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. 10 milyong halaga ng suporta ipinagkaloob ng DA4A sa mga magbababoy ng General Nacar, Quezon.
Laika May Del Mundo, magbabalita. Ipinagkaloob ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A Livestock Program ang nasa 10 milyong halaga ng biosecured at climate-controlled finisher operation facility, biologics, feeds at alagaing baboy sa Samahan ng Poblasyon Anoling Pamplona, Katamblingan, Banglos o PAPCAB Hog Raisers Association ng General Nakar, Quezon. Formal itong iginawad sa samahan noong 2 ng Hulyo kasabay ng paglalagda ng Memorandum of Agreement na pinangunahan ni OIC Regional Executive Director Fidel Libao, Quezon 1st District Representative Congressman Mark Enverga at General Nakar Mayor Eliseo Ruzol. Bahagi pa rin ito ng patuloy na implementasyon na Integrated National Swine Production Initiative for Recovery and Expansion na naglalayong tulungan ang mga magsasaka na bumangon mula sa epekto ng African Swine Fever. Ayon kay Leo Larita, Pangulo ng PAPCAB, mabilis ang aksyon ng kagawaran at nabigyan agad sila ng pasilidad na hinangad ng kanilang samahan noong nakaraang taong lamang kasabay ng pagsasama-sama nilang mga magbababoy sa General Nakar. Aniya, ito ay nagsilbing inspirasyon ng mga miyembro na mas maging aktibo sa pag-aalaga ng mga baboy. Ito si Laika Del Mundo para sa Balitang Sakahan. At halos 6 na milyong halaga ng interbensyon ipinamahagi ng DA4A sa unang distrito ng Quezon. Yumika Grieta, magbabalita. Nasa halos 5 milyong piso ang halaga ng interbensyong na ipamahagi ng Department of Agriculture for Calabarzon o DA4A sa unang distrito ng lalawigan ng Quezon noong 2 ng Hulyo taong kasalukuyan. Pinangunahan ang pamamahagi sa bayan ng Infanta at General Nakar ni OIC Regional Director Fidel Libao at Quezon 1st District Representative Congressman Mark Enverga kasama ang mga representante mula sa tanggapan ni Quezon Governor Helen Tan, Infanta Mayor Filipina Grace America, General Nakar Mayor Eliseo Ruzol at iba pang kawani ng kagawaran at lokal na pamahalaan. Binubuo ang mga suporta ng higit kumulang na 5 milyong pisong halaga ng binhing pananim na palay, fertilizer discount voucher, 3 floating tiller at 2 hand tractor mula sa rice program. Nasa higit na 200,000 pisong halaga ng mga bag ng binhing mais at padaba mula sa corn program at nasa 75,000 piso namang halaga ng 18 kilo na binhing gulay mula sa High Value Crops Development Program. Ito si Yumika Grieta para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sako namang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Magandang umaga sa inyo mga ka-agri at dito na ang ating Agri Panahon. Narito ang ulat panahon para sa linggong ito, 8 hanggang 12 ng Hulyo. Handog po sa inyo ng Adoption and Mitigation Initiatives in Agriculture o AMIA program ng Calabarzon. Ayon sa pagtatayan ng panahon ng DOST Pag-asa, hindi gaano makakaapekto sa ating bansa ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Base sa monitoring, ito ay nasa timog na bahagi ng Philippine Area of Responsibility. Ang nakakaapekto na weather system sa ating bansa ay ang patuloy na pag-iral ng easterlies o hanging amihan na nagbumula sa kargatang Pasipiko na maaaring magdadala ng maulap na kalangitan na may malaking tsansa ng pag-ulan lalo na sa silangang bahagi ng Pilipinas. Wala pa rin binabantay ang low pressure area, magandang balita, at tropical cyclone sa loob na labas ng Philippine Area of Responsibility. For the next 2 to 3 days, maaaring wala tayong asahang bagyo sa ating bansa, posible pa rin ang isolated rain showers at thunderstorms o pulupulong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, kaya magdala pa rin ng pananggalang laban dito at maaari pa rin nating asahan ang mainit na panahon. Para naman sa mga farm weather advisories, tiyakin natin na maayos ang mga pilapil at kanal upang maimbak ang mga tubig ulan na pwedeng gamitin sa mga susunod na araw na kakaunti ang ulan. Iwasan ang pag-spray ng mga pamatay peste lalo na sa pagsapit ng hapon. At yan ang ating ulat panahon mula sa AMIA program ng DARFO 4A. Isang masaganang araw sa ating lahat. Talaga namang ang ating mga balita ay siksik-lik naman ang mga pamamahagi ng mga intervention. Lalong-lalo na sa ating mga magbababoy, yan ang Inspire Project. Diba? Talaga namang nakaka-inspire. Totoo yan. Napakalaking proyekto ito at sana ay mapagyaman ito ng ating mga magsasaka. At pagdating naman din sa ating ulat panahon, medyo magandang balita pa at hindi pa ganun na wala pa tayong inaasahang bagyo o ulan na dadating dito sa ating rehiyon. Kaya naman
pwede pang mag-umpisang sabi nga ay maglinang, mag-land prep, at yun nga, ang isa sa mga tips ay iwasan ang pag-spray ng pamatay peste, lalo na sa pagsapit ng hapon. Siguro ito dahil malalaglag lamang ito kung ng ulan. Lagi po nating tatandaan. Kaya naman marami pa rin tayong malalaman na programa maya-maya lamang. At yan ang mga balitang ating nakalap at tinutukan dito sa Balitang Sakahan. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng pagsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang intervensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon at kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda. Ating talakayin at tutukan. Ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best. Kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang segment na Programang DA Best, kung saan malalaman natin ang ilan sa mga programang ipinatutupad ng kagawaran ng pagsasaka dito sa Calabarzon. At ngayong araw nga ay makakapiling natin ang isa sa mga inirerespeto at kaya nga isa na rin sa mga haligi dito sa ating kagawaran, lalo na dito sa Calabarzon. At siya lang naman ang namumuno dito sa ating programa para sa ating mga kababayang katutubo, ang 4K program. Ang kabuhayan at kaunlaran ng kababayang katutubo ang 4K program dahil hindi lang syempre sa malalapit na dyan ang DA. Tumutulong ang DA hanggang sa malalayong lugar dito sa Calabarzon. Talaga naman pag sinabi mong malalayo ay talagang malayo. Oo. Kaya naman saludo ako dito sa ating guest speaker ngayong araw at para naman malaman kung ano nga ba
itong 4K program, kung ano pa ba ang mga benepisyong maaaring matanggap ng ating mga kababayang katutubo. Narito ang ating special guest, si Mr. Antonio Walter Zara. Magandang umaga po sa ating lahat. Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Sir Bogs, kay Mang Nani, para sa pag-iimbita sa akin sa DA Best sa isang segment po ng programa na Talakayang Pagsakahan sa Calabarzon. Sa araw pong ito ay akin pong i-present sa inyo ang programa po ng Department of Agriculture para po sa mga katutubo. Ito po ang DA4K o Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo. Bali, ang programa pong ito ay nag-iisang programa ng DA para lamang po sa katutubo. Napakarami pong programa ang DA na banner programs, pero ito po ang nag-iisa na para lang sa kanila. Ito po ay tinatawag nating crossover kasi po yung lahat pong banner programs ng ating DA ay nakapaloob po sa programang ito. Ang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo po ay isang 3-year program ng DA at ito po ay tumutugon sa direktiba ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na gagamitin niya ang mga ancestral domain o lupang ninuno para maging production area po ng ating DA. Napakalawak po ng ating mga ancestral domains at kung ito po ay mapapagyaman, masusuportahan bilang mga production area, ito po ay makakatulong sa pagtugon sa ating pangangailangan para pa makaproduce tayo ng mas maraming pagkain sa ating makakatugon sa ating problema sa food security. Ang programa pong ito ay nasa ilalim po, binibigyan po ng suporta ng mga sumusunod na batas. Una-una na po yung ating IPRA Law o yung Republic Act 8371 o Indigenous Peoples Rights Act of 1997. Ito po ay ang batas na umikilala po sa mga karapatan ng ating mga katutubo na nasa lupang ninuno, kanila po mga komunidad at yun nga po ating mga katutubo. Bale, ang isa pa po enabling laws ay ang Joint Special Order na pinirmahan po nilagdaan ng ating dating Secretary Dr. William Dar at si Colonel Allen Capuyan po ng National Commission on Indigenous Peoples na ito po ay parang magkakaroon sila ng collaboration para magkatulong sila sa pagpapatupad ng programa ng 4K. At ang mga basic rights po ng ating mga katutubo, ang unang-unang pinangangalagaan po ng batas na ito, kagaya ng pagkamayari ng lupa, ma-develop yung mga lupang ninuno at manatili sila sa mga lupang ito. At kabilang din po ang pag-regulate nila o pagpigil sa mga papasok at lalabas ng lupang ninuno at nakapaloob din po yung karapatan na malinis na tubig at malinis na hangin at pwede rin po nilang i-claim yung parts ng mga reservation, kasama rin po yun sa batas at sa pagsasayos po ng mga alitan sa lupa ng lupang ninuno at kasama rin po sa batas ang pag-create o pagtatatag ng National Commission on Indigenous Peoples na nasa ilalim po ng Office of the President. Bali, ang Kabuhayan at Kaunlaran ng Kababayang Katutubo po ay kakaiba sa mga ibang programa ng Department of Agriculture dahil ito po ay may sinusunod na mga kulatilya na hindi basta ikaw ay isang magsasaka ay pwede ka ng tulungan ng programa ng DA na kagaya po ng iba sa iba't ibang banner programs. Sa 4K po, bago kayo maging qualify ang mga katutubo, ay dapat po ay sila ay nakapaloob sa mga kulatilyang ito. Unang-una na po ay dapat ang mga katutubo natin ay nasa loob ng lupang ninuno or ancestral domain na meron po silang mga titulo na tinatawag na Certificate of Ancestral Domain Title,
Certificate of Ancestral Land Title at Certificate of Ancestral Domain Claims. Ito po ay mga legal na kasulatan at titulo na ang lupa pong kanilang inuokupahan ay talagang lehitimong lupang ninuno. Hindi po yung basta may lupa lang sila na nag-ipon-ipon sila doon, ay pwede na po silang tulungan ng 4K. Pangalawa po, kinakailangan po ang ating mga katutubo ay kinikilala ng ating National Commission on Indigenous Peoples. Kasi po, dapat po sila ay merong pamunuan o tinatawag na sa English na Indigenous Political Structure, at sila po ay dapat willing mag-participate sa programa. Kailangan po nilang sumang-ayon na umattend sa mga trainings na isasagawa po ng DA, at kasama na rin po doon ang organizational management kung paano po mapapalakas ang kanilang organization at ang mga technical trainings po. Bagaman ang mga trainings pong ito ay hindi po natin ipinapalit doon sa kanilang mga katutubong kaalaman na nasa kanila na pong kultura, teknolohiya nila ng pagtatanim, hindi po natin yun papalitan. Malapay ito po yung ating lang dadagdagan. Tapos po dapat po yung production area nila ay nasa loob ng hindi siya nasa loob ng protected areas, kasi po meron po tayong separate na batas na ibang ahensya ng gobyerno kagaya po ng sa Department of Environment and Natural Resources na dapat po ay hindi po magkakaroon ng conflict, na kung ito po ay protected areas, hindi po ito dapat nilang okupahan at lalo-lalo na po yung gamitin at taniman. At siyempre po, alam naman po natin na mga kalupaan ng ating katutubo ay nasa mga bundok, ay dapat po ang area ay hindi merong conflict, o alam naman natin na merong mga lugar na pinamumugaran ng mga ating mga ibang grupo na may kaliwang paniniwala, at maging yun po mga tribo na nagkakaroon ng kaguluhan at nagkakaroon ng separate claims sa lugar, ay hindi po natin dadalhin ng programang ito. Ang Region 4A po ay merong dalawang klase ng katutubo na kinikilala po ng National Commission on Indigenous Peoples, at ito po ay dumagat at saka yung dumagat Trumentado, at saka meron pong Aita. At ang programa pong ito ay dapat culturally sensitive, at hindi po kami basta pwede magpasok ng programa na makakasira po sa kanilang mga paniniwala at kinanis ng kultura. Yun po ay sinasalang-alang ng 4K. At dapat din po ay biodiversity friendly, kasi po ang atin pong magiging taniman ay kabundukan, at dapat po ay hindi ito makakasira ng ating kalikasan. Kaya po ang approach po ng 4K sa agriculture ay organic or natural farming. At siyempre po, hindi po rin natin kinakalimutan na ating mga katutubo ay yung mga programa po ay dapat ay gender sensitive. Kaya nga po pag namimigay kami ng mga tools, dapat po ito ay angkop din na gamitin ng mga kababaihan. Katulad po ng mga iba pang programa ng DA na mga special project, ito po ay mayroong mga components. Ang unang-una po components dito ay yung tinatawag na social preparation component, kung saan kami po ay pumupunta sa area, pinipili namin po yung komunidad na pagdadalhan ng programa, kung ito po ay maaaring lagyan ng programa ng DA, proyekto ng DA. Nagkakaroon po kami ng site validation and profiling. Tinitingnan po namin kung meron silang production area talaga, kung ito po ay angkop sa agricultural enterprise, at siyempre po kikilalanin namin ano yun na yung tinatanim nila, kung sila po ay nagpapalayan doon, kung sila nagtatanim ng gulay, at binibigyan po namin ng importansya kung ano yung mga commodities na nandoon na sa area. Hindi po kami basta-basta nag-i-introduce na ng mga commodities. Halimbawa po ay wala naman po doong mais, ay bigla kaming mag-i-introduce na mais, hindi naman sila nagtatanim doon. So kung sila po ay nagtatanim ng root crops kagaya ng ube, yun po, doon po kami magsisimula.
At ito po ay makikita namin sa profiling. So susunod po ay may i-organisa natin sila kasi po alam naman natin na ang Department of Agriculture po ay nakikipag-ugnayan lamang sa mga organisadong asosasyon. So kung wala po silang organization, ito po ay tinutulungan natin may tatag. At kung sakali meron naman po silang existing organizations o IPO o Indigenous Peoples Organization, ito po ay ating pinalalakas. Nagkakaroon po ng mga pagsasanay sa organizational management at mga katulad nito. At ganoon din po, kinakapacitate natin sila sa pamamagitan po ng mga trainings sa organizational development at ganoon din po sa mga technical assistance para po sa ating mga IPO at saka IPO members. Ang susunod naman po kapag na-identify na natin kung ano ang pwedeng agricultural enterprise na pwedeng ilagay natin sa area, ay susunod naman po doon yung production and livelihood component. At ina-assess po natin yung technical feasibility and viability ng isang project. Kung ito man po ay gulayan, pag-aayupan, pagtatanim ng mga root crops kagaya ng kamote, ube, kung pwede po magpalayan o kaya ay magmaisan. At bago po namin ibigay ang interventions na pakakailangan nila, nagkakaroon po kami ng capacity development o kaya tinitraining namin. Kung sila man po ay nagtatanim na dati ng ube at gusto nilang i-enhance o palakasin pa pagtatanim ng ube, nagkakaroon po kami ng libreng pagsasanay para po sa pagtatanim po ng ube. Yung mga makabagong teknolohiya, bagamat yun nga po na sabi ko na sa inyo kanina na yung po mga katutubo kaalaman nila ay hindi po natin yun aalisin. Tapos yun nga po, pagka natapos na po yung assessment natin sa kanila, ay naibigay na po na bibigay tayo ng proyekto, some projects, ay kami na po yung procure ng mga pangangailangan nila base po doon sa mga resulta ng mga ginawa naming assessment at validation. At ang susunod po ay kapag halimbawa po ay nakapagtanim na sila o may napili silang enterprise kagaya ng pagugulayan, community vegetable gardening o community vegetable production, okra production, corn production, ay siyempre po hindi po dapat maiwan ang marketing. Kaya po tinutulungan namin sila sa aspeto ng marketing sa pamamagitan ng marketing planning, capacity development at mga katulad nito. Sila po ay aming iniuugnay sa mga markets na pwede nilang pagdalahan ng kanilang produkto. Ganun din po ay nagkakaroon din sila ng pagsasanay tungkol po sa marketing ng kanilang products para po may benta nila ng maayos ang kanilang mga produkto. Sa kasaysayan po ng Department of Agriculture 4K project program sa Region 4A, bago po nagsimula ang 4K nung kami po ay year na 2021, meron pong 7 ancestral domain sa region at ang mga Indigenous Peoples Organization po ay magulo, disorganisado. Wala po silang natatanggap ng mga intervention mula sa gobyerno. May mga pangyayari pa nga po na pag-akit namin sa taas, sinasabi nila sa amin na kami lang po yung kauna-una ang asensya ng gobyerno na nakarating sa kanila. Kaya yun po ay nagbibigay ng lakas sa amin para ipagpatuloy po ang pagtatrabaho sa programang ito. At nakikita naman po natin na mataas ang incidence ng kanilang poverty, kahirapan. Kung yung po mga marginalized farmers natin sa baba ay mahihirap, higit po ang kahirapan nakikita namin kung kami po ay umakyat sa taas. Sila po ay sinasabi nilang sila na pabayaan na at sila po ay nagiging prone para sa mga ideolohiyang kalaban po ng gobyerno. Kaya sila po ay pinupuntahan ng mga grupong ito. Kaya yun po kanilang mga ICC o indigenous community nila ay cultural community ay wala pong plano
yun po kami mga nakita nung kami po ay unang-unang imapak sa mga lugar na ito. Ngayon po, sa kasalukuyan po nung magkaroon ng 4K program, yun po 7 ancestral domain ng buong region ay napuntahan na po namin lahat at nakapag-organisa na po kami ng 17 Indigenous Peoples Organization at sila po ay nabigyan na ng mga ayuda. Kalimitan po namin pinamimigay ay vegetable seeds kasi po inuuna namin na magkaroon sila mismo ng sarili nilang pagkain para hindi na po sila bumili at kasama na rin po dito kung anong pwede namin i-develop na produkto para sa kanila o yung tinatawag namin SCAD o yung pinakaprodukto po ng kanilang ancestral domain na talagang matagal na nilang pinagyayaman. At ganoon din po, tumulong din kami noon sa kanilang paggagawa ng ASDPP o Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. Ito po ay isang kabuuan ng proyekto na siya pong plano ng komunidad at ito po ay isang komprehensibong plano na hindi lamang po tumutukoy sa programang pang-agrikultura, malapay kasama na rin po ang education, health at iba pong social services na binibigay ng gobyerno. So ang Calabarzon region po ay unang-una naming ginawang pilot area ay ang Tanay sa Rizal. Bali po sa Calabarzon, meron po tayong 2 probinsya na meron tayong mga katutubo. Ito po ang probinsya ng Rizal at ang probinsya ng Quezon. Ang una po namin naging target at tinulungan ay ang sa Tanay po. Ito po ay ginawa namin pilot area noong 2021. At sa kasalukuyan po ngayon ay noong 2022 naman po ay Antipolo at saka Rodriguez at sa Rizal at isinama na rin po namin ang General Nakar ng Quezon. Tapos noong 2023 po, tumarget din kami ng 2 ancestral domain sa Quezon. Ito po ay sa Real at sa Katanawan, Quezon. At sa ngayon po, 2024 ay ang Pulilio Group of Islands kasi po aming pagta-target ay base po sa mga report at saka recommendation po ng National Commission on Indigenous Peoples. Sila po ang nagsasabi sa amin kung ang lugar na ito ay meron ng ANTI o Certificate of Ancestral Domain Title at meron na po silang recognized na Indigenous People political structure na yun po ay pamunuan ng mga tribo at kapag yun pong 2 yun ay present na sa lugar ay saka lamang po kami pwedeng pumasok. At kagaya nga po ng nasabi ko kanina na ang 4K po ay peculiar kaysa sa ibang mga ibang programa, programs kasi po ang amin pong programa ay kinakailangan pang ipag-usapan ng tribo bago namin ipasok. Kapag ang tribo po ay hindi sumang-ayon sa ipinapasok na programa ng alinmang ahensya ng gobyerno, kahit ito po ay sa DNR, DA o ano paman, at ito ay hindi pinayagan ng kanilang kapulungan, ito po ay hindi maaaring ipilit. Kaya mangyayari po, hahanap na ulit ng ibang grupo o organisasyon ng mga katutubo kung saan ay manugod po nilang tatanggapin ang programang ipinapasok natin. So yun nga po, sa Rizal po ay meron kaming 11 Indigenous Peoples Organization. Yan po, may mga talaan dito. At sa Tanay po yun. Tapos meron naman po kami sa Antipolo, Aksaan, ganoon din po sa Montalban. Yun po ang 3 bayan sa probinsya ng Rizal na mayroong mga katutubo at ito po ay karaniwan na nasa lugar ng Sierra Madre Mountain Range. Sa Quezon naman po ay nandun po sa Nakar, sa Real, Katanawan at saka sa Pulilio Group of Islands. Yan po ay 17 sa lahat-lahat.
At ang aming pong programa, dahil nga po sa kaliitan ng aming pondo, ay mayroong mga tinatawag na limitasyon. Unang-una po ay hindi namin kaya, hindi kami pwede magbigay ng mga farm to market roads, at wala rin po kaming pondo para sa irrigation, sa mga regulatory services, at saka yung mga malalaking mga post-harvest processing at saka equipment. Kagaya po ng malalaking traktora, ganun din po hindi namin kaya magbigay ng mga warehouse, mga training center, food terminals. At saka yung po mga training centers na kagayang binibigay po ng ibang programa, na kung saan ang mga lugar po, mga recipients ay binibigyan po ng pagpapagawa ng building para maging training centers. At ang priority po kasi ng 4K program ay food production, kaya yung iba pong mga industrial crops kagaya po ng abaka, mga rubber ay hindi rin po namin ini-encourage na itanim sa ancestral domain. 4K nga po, kagaya ng naulit ko din kanina, ay isang programa na may fixed na duration. Magkaganoon pa man po, para po magkaroon ng sustainability, ang pamunuan po ng 4K ay naglalabi po sa House of Representatives at saka sa Senate na sana po ang ating 4K ay magkaroon ng pangmatagalan po, maging pangmatagalan at maging sustainable. Kaya po lumapit po kami sa ang pamunuan para po ay magkaroon ng batas na maging isa na pong banner program talaga, 4K at hindi na po locally funded, kung saan ito po ay magkakaroon ng sariling pondo. At meron din po isang direktiba si dating kalihim William Dar na nililikha po ang DA4K na maging isang program sa anit na isang project, bagamat ito po ay hindi naipatupad bago siya umalis. So, ang mga mambabatas po, kagaya ni Honorable Allen Jesse Mangawang, na siya po ang nag-endorso sa tulong din po ng ating Speaker, Honorable Ferdinand Martin Romualdez, ay sila po ay pumulong upang may pasa ang isang batas po na sa kasalukuyan po ay nasa first reading na, at ito po ay umaasa kami na sana po ay mabigyan ng sariling budget ang 4K at magkaroon ng mga sariling empleyado, magkaroon ng staffing pattern para po maging tuloy-tuloy at sustainable. Kasi nalaman din po ng ating mga mambabatas na malaki po ang naitulong ng 4K sa ating mga katutubo. Marami na rin po kaming mga naipamigay na interventions. Kami lang po dito ang mga technology, mga training management, assorted vegetable, planting materials, kagaya po ng kape, kakao at kalamansi na nakita po namin na napakagandang i-intercrop sa kanila pong mga forest area na hindi po masyadong dikit-dikit yung puno. Nagbigay din po kami ng mga organic fertilizers, garden tools, at may farm machineries din po kaming maliliit at merong drop animals. Nagkaroon din po ng mga facilities na kagaya ng nursery, wood vinegar, and vermicomposting facilities. Kasi nga po ang approach ng ating programa ay organic. At ganoon din po, nakapagbigay din po tayo ng isang spring development para po sa patubig ng kanilang mga halaman. Ayan po, sa kasalukuyan po ay nakapokus kami ngayon sa Punilio Group of Islands na kinakapalooban po ng 3 munisipyo ng Panukulan, Bordeos at Pulilio. Kung saan po ay nakapagbigay kami ng paunang interventions kagaya po ng mga garden tools at vegetable seeds. Yun po ang ating mga ginagawa ngayon sa DA4K. At patuloy lamang po ang programa. Kung sakali po ay hindi po mapagbigyan yung ating kahilingan na ito may isa batas at magkaroon ng sariling budget,
Ang DA4K po ay maaaring matapos po hanggang 2025. Yun lamang po, kung ano man po ang nais niyo pang malaman, makipag-ugnayan lamang po sa inyong lingkod dito po sa kagawaran ng Magsasaka Region 4, 4A. At hanapin lang po ninyo ang inyong lingkod, Antonio Sara. Ako po ang focal person ng DA4K. At ito po ay dito lamang po kami sa Marawoy, Lipa City. At kayo po ay malugod naming pagsisimbihan. At yun lamang po at muli isang magandang umaga po sa inyong lahat. Balik sa iyo, Kuya Bogs at Ma'am Dan. Kaya naman, aking partner Danny, talaga namang marami pa palang programa na hindi natin nalalaman. Ako, parang ngayon ko lang din narinig na may mga ganun palang programa. Ito nga 4K o talaga. Kaya yan, maraming salamat Sir Tony sa marami nyo pong kaalaman na naibahagi sa amin. Nalaman natin ngayon na marami palang binibigay na intervention, especially sa mga katutubo. O tsaka mga pagsasana yung livelihood. Kasi itong mga intervention, maaaring some other day masira itong mga nating pressure, itong kung ano mga gamitan. Pero yung kaalaman na naiibigay nila sa ating mga IPs o indigenous people o ating mga katutubo ay talagang hindi na mawawala sa kanila. At saka talaga namang isa na rin sa mga pagsubok nila ang kakulangan sa kaalaman at kakayahan dahil sila nga ay malayo dito sa DA. Dahil sila ay nasa kabundukan, nasa mga malalayong lugar. Pero inaabot ng DA para bigyan sila ng kaalaman, i-train at bigyan ng intervention. Kaya naman hindi na natin ilalayo ang ating mga tulad itong impormasyon sa pamamagitan ng ating radyo. Kaya naman, hindi lang yan at marami pa kayong dapat abangan na matututunan. Kaya manatiling nakatutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Go and become an agripreneur. Go organic. Iba na ang panahon ngayon. Hindi lang isang crop at livestock ang pwede mong pagkakitaan sa iyong sakahan. Maaari ka ring mag-experiment at magpatubo pa ng samot-saring gulay at prutas at mag-alaga pa ng iba't ibang hayop. Ganyan ang madudulot ng Integrated Diversified Organic Farming System. Bakit Go Organic? Ang pagiging organic ay nakakatulong upang ang iba't ibang component na makikita sa isang sakahan tulad ng organic matter, microorganisms, insekto, halaman at hayop ay ma-regulate ng maayos at upang mabawasan o tuluyang mawala ang paggamit ng kemikal na maaaring maging panganib sa kalusugan ng mga hayop at ng mga tao. Kaya hindi lang pwedeng isa o dalawang crop at livestock ang pwedeng kabuhayan mo. Go and become an agripreneur. Go organic. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Organic Agriculture Program. Kain na! Mukhang masarap tong lutong gulay mo Organic ba yan? Aba, oo naman. Hindi ko ito ginamitan ng anumang artificial chemical o synthetic fertilizer. Sa halip, natural na mga pataba o compost lang ang ginamit ko sa pagtatanim nito. Wow! Sounds eco-friendly Masubukan nga. Madali lang ba yan? Oo naman. Maaari ka pang tulungan ng Agricultural Trading Institute para sa mas mainam na pagsasanay. Basta organic, fantastic! Ang kalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Program. Nay, ano bang pagkakaiba ng tinatanim na palay ni na Itay at Kuya? Yung tinatanim na palay ng tatay mo ay mas mahaba at makakapal ang ugat. Mas malalaki rin at mabibigat ang uhay nito. Ang tawag doon ay hybrid na palay. Ito ay bunga ng unang henerasyon ng paglalahi ng dalawang variety ng palay na nagtataglay ng pinakamahuhusay na mga katangian. Ano naman po yung kay Kuya? Sabi niya may pambabae at panlalaki daw nun. Ano pong ibig sabihin nun, Nay? Ang tinutukoy ng kuya mo ay yung inbreed na palay. Meron kasi itong bulaklak ng palay na pambabae at panlalaki na nagbibigay daan sa pagbuo ng butil na mayroong katulad
ng katangian ng unang henerasyon. Ah, yun pala yung mga palay na yun. Ano naman yung palay? Joe. Ikaw talaga? Pumasok na nga tayo sa loob. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Kayo pa rin po ay nakatutok sa programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon at ito ang segment na Agri-Product o ang Agri-Tindahan. yan. Siyempre ngayon nga i-picture natin ng isa sa akin kinaka-proud bilang Rosarian o taga-bayan ng Rosario. At ito ang kanilang chocolate milk mula sa Rosario Livestock Agriculture and Farming Cooperative. Choco na gatas o gatas na choco? Para sa akin ito ay choco na gatas dahil unang binanggit ang choco. Para sa akin ay gatas na choco dahil nauna ang gatas bago lagyan ng flavor na choco. Yan, kung ano man yan, choco na gatas o gatas na choco ay talaga namang napakasarap. Pwedeng inumin, pwedeng pang himagas at talaga namang nutritious, Dani. At saka ito Kuya Bogs na Rosario Livestock and Agriculture Farming Cooperative ay very suki sa ating kadiwa. Yan, oo, lagi silang nandoon. Kaya naman sa mga gustong bumili ay nagkakahalaga lamang ng 140 pesos per liter ang kanilang choco na gatas o gatas na choco. At saan nga ba sila pwedeng tumawag Kuya Bogs para kung gusto naming bumili ng gatas ng choco o choco na gatas ng Rosario? Yan, ang kanilang numero ay 0969-572-2451. Pakiulit nga, Dani, talaga naman medyo malabo na aking mata. 0969-572-2451. Yan ang chocolate milk o ang gatas na choco o choco na gatas ng The Rosario Livestock and Agriculture Farming Cooperative. Napakasarap. Kaya naman, mga suki, pili na! Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, inakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insiling. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon.
Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Yan, at ito ating segment na Agri-Istorya, kung saan naman matutunghayan natin ang ilan sa mga talaga naman nakaka-inspire na istorya ng ating mga magsasaka. At ngayong araw nga, matutunghayan natin ng istorya ng isa sa naman sa tingin ko ay itinadhana para sa kanya, Dani. Sino ba ito? Ang agrikultura. Kasi siya ay nagngangalang Agripina Ochoa. Talaga namang agri yung Tunog kanyang mapagmahal pangalan. sa agriculture talaga yan. Yan, si Ate Agring ay dating OFW, nakipagsapalaran sa ibang bansa at talaga namang sinubukan ang lahat ng paraan upang kumita. Pero ngayon nga ay bumalik siya sa kanyang bayang Sinilangan upang isagawa ang pagsasaka. Isa siyang livestock organic farmer. Siya ay meron ding farm na Agris Integrated Natural Farm. Kaya naman tunghayan natin ang kanyang istorya dito sa Agri-Istorya. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay. Siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Istorya. Kabilang sa mga membro ng kauna-unahang Participatory Guarantee System, Organic Certifying Body, ng kagawaran ng pagsasaka sa Calabarzon, ang Samahan ng Organikong Industriya ng Laguna o Soil Agriculture Cooperative, si Agripina Ochoa. Kaya naman, kinikilala rin siyang huwaran sa mga organikong nagsasaka sa bayan ng Magdalena, Laguna. Good morning po. Ako po si Agripina R. Ochoa ng Barangay Ilog, Magdalena, Laguna. Isa pong magsasaka at isa pong magsasakang siyentista ng baboy. Livestock po ako talaga focus, manok, baboy, at baka. Nandito po tayo sa aking farm. Agri Integrated Natural Farm nga po pala. Mula sa pagiging overseas Filipino worker noon, hindi naging madali kay Agripina na sumabak sa mundo ng agrikultura sapagkat kulang ang kanyang kaalaman sa pagsasaka. 3 baboy ang kanyang pinagsimulan na mula sa kagawaran ng pagsasaka ng Calabarzon at ang paglahok niya sa mga pagsasanay na ibinahagi naman ng Agricultural Training Institute. Ay accredited ako ng Agricultural Training Institute. Sila po yung nagturo sa amin din. Lahat po ng kanilang training ay inatinan ko. Dahil that time ay kailangan ko. Kasi hindi naman po talaga ako magsasaka. Dati po akong OFW. Nag-start po ako ng pagbababoy, mga 3 piraso. Di naglaon ay naimbitahan si Agripina sa isang pagsasanay na handog ng Farmers Field School na tumalakay ng mga makabagong teknolohiya na nagamit niya upang mas palakasin ang paghahayupan. Nabigyan din siya ng interbensyon mula sa Organic Agriculture Program ng kagawaran. Padami ko po yun. Nabigyan po ako ng panahon pong 2010. Po na 120,000. Through DA din po yun. Doon po ako nag-start. Nagkaroon po ako ng 23 inahin. Hanggang sa dumami po siya around 2007. Nagtuklas po ako ng nagtuklas. Nabigyan po ako ng sulat ng DA namin na umattend ng FFS para po sa babuyang walang amoy. So habang yun po ay ginagawa, ay inilagay ko na rin po sa sarili ko. Kung technology yun ay talagang niyakap ko at inilagay ko po hanggang ngayon. Nag-start po yun ng 2013 hanggang sa ako po ang the best na magsasaka doon sa pagbababuyan. Ayun pong Organic Agriculture Program natin, nabigyan po ako niya ng 4 na inahin na tip. Saka po may pakain pa yun, so naandyan po siya. Akong laking bagay din po yun. Before the pandemic po, ibinigay sa akin yun. Pagka po nanganak ng 6, papaampun po ako ng 2. Kung 2 yun, binibigyan po ako ng kapalit na 4. Pero po 4 na yun, hindi ko na po pinapasok sa farm ko, kundi binibigay ko na rin po sa mga taong gusto mag-alaga. Nakakatulong na po tayo. Pati po yung babuyan, kasi po nadala po yan yung kabaak. Bigay po yan na ATI, yung kabaak po ay akin na. Tuminding tayo mag-isa, wag na mahingi din lang nahingi. Kasi mas maganda rin yung pinagpaguran mo ang nakikita. Habang tumatagal ay mas lalong minahal ni Agripina ang paghahayupan at patuloy niya itong ipinagmamalaki. Sa kabila ng pagiging isang single parent, sa pagsasaka ay maraming na siyang naipundar at nagawa. Hindi lamang sa pamilya, kundi sa komunidad at mga kapwa magsasaka. Po yung mga kaibigan ko na nakakakilala sa akin sa abroad ay nagtataka. Nagkukuskus daw po ako ng mga labangan, ng mga sa pagbababoy. Sabi ko, hilig ko na rin yan. Walang magaan na trabaho. Pero sa pagbababoy po talaga pinakamagaan na sa akin yan. At saka yung pagbabaka. Kaya napapaggaan na rin ako sa aking pagbababoyan.
Sa katunayan po, naging single parent ako. Binuhay ko ang aking mga anak sa paghahayupan ko. Nakapagtapos po ako ng anak kong nurse dahil lang po sa pagbababoy at pagbabaka. Yan yung ng nanay na maganda yung pundasyon ng anak mo sa pag-aaral. Kahit ako hindi nakatapos, ay mga anak ko man lang. Yan lang po aking success talaga. Sa pagbababoy, lahat po ng aking daan dito nakikita nyo ay sa pagbababoy ko po. Actually, itong building na to, 80 patiner po yan. Bago ko itayo siya. Talagang dito, nag-concentrate na ako na lahat ng kinikita ko na papapunta kung ano yung gusto kong gawin. Lalo ngayon, talagang kailangan baka bago na yung pagtuturo mo. Walang hanggang pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng tumulong ang nais ipahatid ni Agripina. Patuloy din ang panghihikayat niya sa mga kapwa magsasaka na huwag subuko. Ako po yung nagpapasalamat sa aking MAO. Kasi kung hindi po sa kanila, hindi rin po ako makikilala ng ating provincial. Sila Ma'am Marlon, Samante, sila po din yung nag-alalay sa akin. Tapos po nga ang region, siguro destiny ko na to. Kasi talaga pong nasa abroad ako, maganda sweldo ko. I earn 100,000 a month. Ako ay naka-aircon, driver ako, pero mas masarap pa rin yung buhay din sa atin. Yung challenge ba, ang sarap din naman mag-challenge ka katulad yung mga bagyong ganyan, at least nagsisikap ka pa rin. Ikaw na-challenge, bumaba, kailangan mo umakyat. Sa ating mga magsasaka, lagi po tayo may bagong umaga. Hindi naman laging dapit hapon. Basta magtiwala lang tayo sa Panginoon, sa mga taong tutulong sa atin, wala sa taas. Ang ganda rin po na resulta. Kaya marami pong salamat. Sana po lahat ng magsasaka ay meron silang isang pilapil, isang sulok na huwag nilang gamitan ng synthetic. Gamitin natin ng organic. Ang ganda pa sa kalusugan. Salamat po. Talaga namang Dani, parang na-move ako doon sa story. Lalo na sa aming mga kababaihan, women empowerment dahil si Ma'am Agripina ay isang single mom, Kuya Bo. Talaga namang hindi niya pinabayaan na pag yung setback ginamit niya para maka-bounce back ulit. O sabi niya nga lahat ng kanilang napundar, pati ang pagpapaaral sa kanyang anak, lahat yon mula sa pagsasaka. Oo, at syempre dahil yan sa tulong ng Department of Agriculture at sabi niya lalong-lalo na sa Organic Agriculture Program. Kaya naman kitang-kita natin yung evidence na nakakatulong nga si DA, hindi siya basta nandyan lang. Tama, at iningatan din ni Ma'am Agripina yung mga bigay sa kanyang intervention dahil pinarami niya yung baboy, di ba? Sana lahat ng farmer na binibigyan ay ganyan na hindi pagkabigay ay wala na after. Tama. Si Ma'am Agripina pagkabigay talaga nang pinag-aralan niya kung paano mapapagyaman at yun nga sa kanyang community talagang kilalang kilala na siya. Yan. Sana all Nakatulong din siya sa iba pang kapwa niya magsasaka, Kuya Bo. Kaya naman agri kami sa iyo, Ate Agri. Kaya naman marami pa tayong malalaman na istorya, Kuya Bo. Kaya wag kayong aalis at magbabalik pa. Tala kayong pangsakahan ng Calabarzon. Sabi nila, ang buhay ay weather lang. Pero pagdating sa pag-apply ng abono, kailangan ng tamang diskarte na swak sa panahon. Ayon sa isang agronomista, di dapat baliwalain ang critical stages ng palay nang hindi masayang ang potensyal at bisa ng abono nito. Dahil kung hindi, masasayang lang ang abonong ilalagay kung mali naman ang timing ng pagpapataba. Kaya sa oras ng paglalagay nito, tiyempuhing wala ng hamog sa halaman at hindi ganon katirik ang araw upang hindi sumingaw sa himpapawid ang pataba. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon RICE Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Alam nyo ba na may isang laboratory kung saan pwede nyo ipasuri ang lupa bago kayo magtanim? Ito ay ang Regional Soils Laboratory.
Isa ito sa mga unang hakbang na dapat isaalang-alang kung ikaw ay isang magsasaka. Sa tulong ng RSL, maaaring matukoy kung anong pataba ang angkop na gamitin upang mas maging handa ang lupa sa pagtatanim. Nakatutulong din ang RSL na tukuyin ang pH level at mga macro at micronutrients sa lupa. Sa mga nais magpasuri ng lupa, matatagpuan ang Regional Soils Laboratory sa Lares Compound, Marawi, Lipa City, Batangas. Tandaan, isa sa mga mahalaga at unang gawin ang pagpapasuri ng lupa. Kaya magpa-soil test na! Sana lahat mahalaga at inuuna. Para sa karagdagang impormasyon ukol sa RSL, magmensahe sa kanilang Facebook page, Regional Soils Laboratory 4A Calabarzon o sa Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Muli na naman po tayong nagsalaw-salaw sa isang oras na makabuluhang huntahan. Ayan, naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ang sandali po nating pinagsamahan. Abangan po muli ang mga susunod na talakayan tuwing Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre, sabayan pa rin tayong mapapakinggan sa ating partner radio stations. 106.3 FM, Radyo Nating Laguna, 102.5 FM, Bondok Peninsula, Katanawan, 105.3 FM, Radyo Nating Infanta, at 96.7 FM, Destiny Radio. Mapapanood din ito live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Muli ako po inyong lingkod, Bogs de Chavez. At ako naman po si Agri Dani at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Bilbao. At sa bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-pusong nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay. Kaya naman po, laging tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Bye-bye! Bye-bye! Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.